What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo sa Bristol Motorcycles dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. So kamakailan lang, inopen nila itong store nila. Mag-isang buwan pa lang or isang buwan na siguro. And then, bukod sa Bristol Motorcycles, meron din silang QJ Motor and Moto Morini. So ngayon sa harapan natin, meron tayo ditong cruiser bike ng QJ Motor which is SRV 400. So meron itong tatlong variant, 200cc, 400cc, at 600cc. So yung 600cc nila, yun pa lang yung natetest drive natin. Yun yung pinakamalupit na cruiser bike ni QJ Motor which is B4 siya. And then ito naman is V2. So ito ay 400cc. First time ko lang din makakita nito kasi akala ko isang variant lang ang SRV nila. So ngayon, alamin natin yung technical specifications nito, features, at kung magkano nga ba siya at paano maglabas dito sa Bristol Motorcycles, Cabanatuan City. So tara, simulan na natin ang video. Okay, SRV 400. Tama ba? 400 lang. Ayan, SRV 400 from QJ Motor. So, kalahin mo nga naman, meron pala silang ganito. Napaka-angas na cruiser bike. Retro classic with modern technologies. So, ngayon, alamin natin yung mga features nito at specifications. Pero bago lahat ng yon, i-walk around ko muna kayo sa motor na to. Okay, QJ Motor SRV. Yan, 400. 400S. Ang ganda nung pagkakakulay nung kanyang exhaust, pati dito sa may takip dito ng crankcase. Goldish, para siyang goldish na brown, na beige, ganyan. And then the rest is kulay black. Pati dito sa kanyang sa headers. Sa mga mahilig sa cruiser bike, ito na yon. Ito na yata yung pinakamalupit na design na nakita ko. So meron pa silang 600cc which is mas maganda talaga, mas malaki. Although malaki na yung 400cc na to, and then ayun yung ating 200cc kasi, pakita ko sa inyo. Mahaba yung kanyang wheelbase, tas malalaki yung mga gulong. Usually sa mga cruiser bike, standard na yan, yung mga oversized tires na yan. Pero dito, 400cc, expressway legal, ang pogi nito. So unahin natin dito sa harapan. Size ng gulong niya, 120/80 rim 16. Naka upside down fork, naka LED, may QJ Motor na logo dun sa kanyang headlight. And then pati yung mga turning signals natin, bilog, classic naka medyo floppy yung rubber nila. LED rin. Dito meron tayong added reflector para added visibility pag nagra-ride kayo sa gabi. Front fender niya, ayan, balance lang yung design. Kung gaano kahaba yung harap, ganon din sa likod. Sa atin naman braking system, ang laki ng kanyang round disc brake. Tapos naka QJ Motor 4-piston brake caliper. Kasi pag sinabi nating 2-piston brake caliper, dalawa lang dito. Wala na sa kabilang side. So ito, 4-piston brake caliper, single disc brake. Ito yung ating radiator, nakapatayo May USB charger port pala tayo dito sa gilid. Hindi siya pansinin, pero meron siyang USB charger port dito. Ating transmission pedal, naka-abante kasi syempre cruiser profile siya. Pati yung pala dito yung takip sa kabila. QJ Motor, always forward. Ang ganda nung niya, design. At isa sa pinaka kinapogi talaga nitong cruiser bike na to is V-engine siya. Alam naman natin yung tunog ng mga V-engine, V2, V4, ganyan. Brusco talaga yung mga yan. So, meron tayong tapakan dito. I think nare-remove ito. May screw lang ito sa ibaba. Okay na rin, malapad. Tapos mahaba. Sa atin namang rear suspension, shock absorber with coil spring. Dalawa po yan. Meron din dun sa kabila. Meron tayong chain guard. Yung ating sprocket, rear sprocket, napakalaki 52 teeth ito. Mababa lang. One piece seat. Medyo rough yung texture sa likod. Tapos fine lang sa harapan. Malapad. At makapal yung cushion. Malambot. Sa likod naman, ito yung design ng ating brake light. LED din lahat. Same turning signals. Naka-vertical yung kanyang brake light. Tapos meron din tayong ilaw para sa plate number. Added reflectors. So, exhaust niya. Ayan, dalawang bullet. Bullet exhaust po ito, yung ganito na may heat guard na kulay bronze. So, dito naman sa likuran, I think single piston brake caliper. Round disc brake. So meron tayong mga added na dito. Hindi lang siya basta aesthetic Dito nakalagay yung ating rear suspension.
So mga rear suspension natin, adjustable yan. Ayan. Pag napansin yung parang may screw and then parang may thread sa loob, adjustable yung ating mga suspension. And then sa atin namang brake lever, ganun din. Medyo mataas ano. Although pwede rin namang babaan yan, i-adjust yan. So dito sa gilid, meron tayong lagayan for coolant. Sa tangke naman niya, glossy black finish. And then meron tayong decals ng QJ motor. Medyo hindi lang nababasa yung word na to, pero always forward po yung nakalagay niyan. Kabilaan yan. Sa ibabaw, ito yung ating fuel tank cap. Alloy casted na naka-CNC cut. Panel natin, classic round, full digital. Meron palang headlight cowl yung ating headlight ito. Maliit lang. Yan. Sa atin namang mga controls at instrumentations, meron po itong backlight. So ito yung ating passing light, selector buttons, para sa ating panel. High and low beam, turning signals, horn. Gusto ko tong sa horn nila malapad yung button. Tapos kulay gray. Dito naman sa kabila meron tayong kill switch, hazard button, electric starter button. And then yung ating mga lever. Sa front brake lang pala, meron tayong 4-stage na adjustment dyan. Depende sa piga nyo. So ito yung ating brake master. Ang laki ng kanyang fluid canister. Sa susi naman natin, ito yung itsura ng ating susi. Medyo maliit lang, pero na-fold siya, no? Ayan. Okay, so I think yun lang. And punta na tayo sa kanyang technical specifications. So tayo guys, pag nagre-review tayo, hindi tayo nagkakabisa ng mga specifications, technical features, and then i-recite natin. Kung minsan kasi nagkukulang tayo or nagkakamali or sumosobra. So kung ano yung nasa brochure nila, kung ano yung technical specifications nila, yun yung babasahin natin. Hindi tayo galing-galingan. So, si QJ Motor SRB400S, 2-cylinder V-twin 8 valves, liquid-cooled, single overhead cam, 400cc, 6-speed manual transmission. May bore and stroke na 61mm by 68mm. Sa kanyang clutch, multiple wet clutch, non-slipper clutch, 6-speed manual. Ang makina ni SRB400S ay nagpo-produce ng 28 kilowatts or around 35 horsepower, 35 to 38 horsepower. At maximum torque of 35 Newton meters of torque at 5,000 RPM. Fuel tank capacity niya 13.5 liters at approximately fuel consumption of 23 to 27 kilometers per liter. Wheels and brakes naman niya, para sa front tires 120/80 rim 16 tubeless at sa rear tire 150/80 rim 15 tubeless. Front brakes natin 280mm disc brake. At sa likuran naman, 240mm disc brake. So sa dimensions, usually hindi naman natin pinapansin yan. Pero babanggitin ko na rin sa inyo. No? So meron siyang haba na 2,110mm, lapad na 850mm, at taas na 1,100mm. Wheelbase niya, 1,400mm. Meron siyang timbang na 164 kilograms. Seat height na 700mm, sobrang baba na po nun. Ground clearance, 160mm. Front suspension, telescopic upside-down fork. At sa rear suspension, telescopic coil spring, oil damp, or dual shock absorber. Additional sa kanyang mga features, dual channel ABS po siya, full digital meter panel, at V-engine siya. So sa mga kulay na available natin, meron tayong orange, green, at itong black. So, ganito naman po nakaupo ang isang 5'7" sa 700mm seat height. Ayan. Although malapad yung kanyang upuan at nakabukaka tayo, flat foot pa rin tayo, no? At manageable yung kanyang timbang. Medyo sabit lang talaga ng konti dito sa heat guard. Pero kapag ka naka-cruiser bike ka, alam mo na yan. Kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din tayo sa kaliwa. Sa handlebar naman natin, upright. And then seating position natin, upright position lang. Sa handlebar niya medyo malapad. Isa sa mga katangian naman talaga yan ng cruiser bike. Then meron tayong malapad na bakal na bar end slider. So para naman sa kanilang presyo, si SRB400 ay may SRP na 288,000. So ito po ay kay Rusco Financing. Meron siyang all-in down payment na 78,730 at monthly installment na 11,884 for 3 years. Monthly rebate niya is 2,000 pesos. Malaki na po yun, ano? Kapag updated kayo sa inyong mga bayad. Para naman sa requirements ni Rusco Financing, kailangan nyo ng valid ID, cedula, barangay clearance, 2x2 or 1x1 picture 2 pieces, any proof of billing, post-dated check or PDC, and bank statement. At ito pong Bristol Motorcycles Cabanatuan branch ay matatagpuan sa Sikyo Business Center Unit 4, Bristol Motorcycle
Purok Lambingan, Daang Sarili, Cabanatuan City. So, ayan, para sa mga mahilig sa cruiser bike, gusto nyo expressway legal, yung hindi sobrang laki at hindi rin naman maliit. Ito na yon, yung pinaka katamtaman ba, kumbaga. So, other than Rusco Financing, meron din naman silang ibang financing, pero ito yung pinaka-recommend nila dahil ito yung may pinakamagandang offer and monthly rebate. Okay, so yun lang yung review natin para kay QJ Motor SRV 400. So, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe! And see you on my next one.